Ako ulit ito, si Not So Libre, at tayo ay muling gagawa ng reaction video at tayo ay magre-react muli kay Adorable Caio. Simulan na natin. So ito kasi dito sa video ni Caio, meron siyang sinabi dito. Hindi lang iisa, ano yan, split? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ay, atheist eh, anong gagawin natin, di ba? Proud pa. Oh, saan natin kukunin morals niyan? Oh. So sabi niya, proud na atheist. So pag atheist, saan daw natin kukunin yung morals ng isang atheist? So sinasabi niya na ang isang atheist ay walang morals. So pwede rin nating sabihin na base sa sinabi niya, ang isang atheist ay isang masamang tao. Diba? Tanungin natin si ChatGPT. So eto, saan natin kukunin ang morals ng isang atheist? So sabi dito ni ChatGPT, magandang tanong yan at madalas na pag-uusapan. Hindi kinukuha ng atheist ang moralidad sa reliyon, pero hindi ibig sabihin na wala silang moralidad. Karaniwan dito nanggagaling ang morals ng isang atheist. Number 1 daw ay empathy at compassion. Natural sa tao ang makaramdam ng awa at malasakit. Hindi mo kailangang maniwala sa Diyos para malaman na mali ang manakit at tama ang tumulong. Kailangan pa bang i-explain yun? Ang unang thought na pumasok sa isip ko is, kailan lang na-establish ang religion, lalo na ang Christianity? So sinasabi ba ni Caio nang nung wala pang relihiyon ay walang moralidad ang mga tao? Number 2, rason at lohika. Ginagamit ang isip para tanungin, makakasama ba ito sa iba? Kung gagawin ito ng lahat, magiging maayos ba ang lipunan? Dito pa mapasok ang ethics at philosophy. Parang katulad ito nung Golden Rule. Kung hindi kayo familiar sa Golden Rule, ito ay yung treat others as you would like to be treated. Or wag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin ng iba sa'yo. Diba? Parang yung love your neighbor ni Jesus Christ. At kung hindi nyo alam, mas naunang nagkaroon ng Golden Rule kaysa ma-establish ang Christianity. So, matagal na panahon pa bago magkaroon ng Christianity, meron ng Golden Rule. So, ibig sabihin, hindi lang sa reliyon nanggagaling ang moralidad ng isang tao. Kaya, ang isang atheist ay maaari at capable na magkaroon ng morals. Hindi lang ang mga taong mayroong reliyon or kasapi sa isang reliyon. At pangatlo ay social contract, pakikisama sa lipunan. May mga rules tayo para mabuhay ng maayos bilang komunidad. Batas, norms at values na napagkasunduan dahil practical at makatao. Dito na papasok yung kasunduan sa ibang tao. So, nakapaloob sa mga kasunduan ito ay yung mga unwritten rules at siyempre yung mga nakasulat na batas kung saan ang karamihan ay makikinabang. So, dito magagaling ang moralidad ng isang atheist. Pang-apat ay humanism. Maraming atheist ang naniniwala sa ideya na mahalaga ang dignidad at kapakanan ng tao at dapat bawasan ang suffering at dagdagan ang well-being ng lahat. So yan, so hindi naman ito exclusive lang sa atheist. So lahat naman ng tao ay naniniwala sa ideya na mahalaga ang dignidad at kapakanan ng tao. Kaya hindi lang ito exclusive sa mga taong naniniwala sa Diyos or miyembro ng isang reliyon. Number 5, karanasan at edukasyon. Natututo tayo mula sa pagpapalaki, kultura, history at sariling pagkakamali. Hindi ito exclusive sa reliyon. Yeah, so parang no need na para i-explain ito. Karanasan at edukasyon. Panghuli ay consequences. Hindi dahil paparusahan ng Diyos, kundi dahil may epekto ang aksyon. May masasaktan, may masisirang tiwala, may legal at social consequences. So yun, so hindi katulad ng paniniwala sa Diyos na hindi ka magnanakaw dahil paparusahan ka ng Diyos. Ang kaisipan ng isang atheist ay hindi ako magnanakaw dahil alam kong meron taong mawawalan or maapektuhan ng aking gagawin.
So hindi kailangan ng atheist ng matakot sa parusa ng isang Diyos para gumawa ng mabuti at huwag manakit ng ibang tao. Ganun yun. So dagdag pa ni ChatGPT, isang malagang punto, moral ay hindi ibig sabihin na relihiyoso. Maraming relihiyosong tao ang gumagawa ng masama at maraming atheist ang gumagawa ng mabuti. Pwede rin nating baliktarin, meron ding mga relihiyosong taong gumagawa ng mabuti at meron ding mga atheist na gumagawa ng masama. Ibig sabihin, ang pagiging mabuti or ang pagkakaroon ng morals ay hindi nakadepende sa paniniwala sa Diyos, kundi sa pagpapahalaga sa kapwa. Ngayon, kung sa tingin mo yung isang atheist ay walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa, hindi ibig sabihin na lahat ng atheist ay ganoon na, di ba? So, ayun lang naman. Yun lang naman ang ating pag-uusapan for today. So, gusto ko lang mag-focus dun sa sinabi ni Adorable Kayo na sabi niya kung saan natin kukunin ang morals ng isang atheist. So, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao na si Adorable Kayo ay atheist noon. Sinasabi niya ba na wala siyang morals noong siya ay atheist pa? At nagkaroon lang ba siya ng morals nung naging Kristiyano na siya? So sinasabi niya ba na wala siyang capability noong siya ay atheist pa na alamin kung ano ang tama at mali? Hindi ba't napaka-absurd naman kung ganon? 2026 na, masyado ng primitibo ang kaisipang walang morals ang atheists kasi hindi yan totoo at napatunayan naman natin yan ngayong araw na ito. So ayun lang naman. Again, wag basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa internet. Hanggang sa muli, bye-bye!